OFW, kailangan ba talagang fluent in English speaking? Charan! Hello, good morning mga boss. Nandito kami ngayon sa McDonald's. Yeah. Kasama ko si Boss Amber. Yes. Hello At sa aming mga kapatiran dyan sa 12:30 Meetup Family. magkukwentuhan lang kami about sa buhay ng OFW. Kwentuhan buhay OFW. Boss Amber. Kung kayo may katanungan, just send us your private message and we will on-air it on time. Boss Amber, pakilala mo naman yung sarili mo. Kung ilang taong ka na. Ay, yung complete name mo pala at taga saan ka? Hello guys! I'm here again. Para sa mga hindi nakakaalam, even si Amo hindi niya alam ang aking real name. My name is Annalyn. Ako po ay mula sa Bicol, Albay, Philippines. Sa mga kababayan kong Oragon dyan, please like and subscribe ang kanyang YouTube channel. Subscribe. Narinig. Pasensya na sa interruption. Ako po ay panganay sa tatlong magkakapatid ni Mr. and Mrs. Anacleto and Arlene Requinala. Kumain ka habang nagsasalita Ako ako. po ay 33 years old, hindi halata. Ang bata mo nga eh. Parang 16 lang. Ilang taong ka rin dito sa Singapore? 9 years. 9 years? Married? Happily unmarried. Dahil tumalo na sa ibang bakod. Okay lang yun. At least hindi na siya babalik. Siya ay nag-kangaroo. Kangaroo. Pero ano? Ano Hindi, yung... hindi lang po pag may makeup ang aking talent, ako din ay may talent sa pagluluto. Tulad ng kanyang kaalaman. Ano yung experience mo dito sa Singapore? Ano yung best experience mo dito? Of course, my best experience is yung mamit ko itong family na kinabibilangan ko, ang aking meetup family. I'm so grateful sa kanila dahil marami kaming memories na nabubuo dito. Hindi lang yung mga nalalaman namin yung mga kwento ng buhay namin, kung paano kami binago ni Lord, yung mga past namin na experience. And we're so grateful na nagiging testimony yung aming mga experience before at para mas lalo pang lumalim ang aming relasyon sa Panginoon. And I'm done. Enjoy mo ba? Enjoy mo ba yung trabaho dito? Ni-enjoy mo ba? Yes, I'm very grateful kasi sa binigay na privilege and favor ni Lord. Meron akong mabuting amo and ako ay meron ding kalayaan sa pag-day off, sa holiday. Okay naman yung gawain, easy-easy lang. At nakalagpas na din sa stage ng pagiging, ano nga yun? Yung stage na nahihirapan pa sa mga stage na yun. Kasi may mga OFW dito na di ba? Super stricto yung mga amo nila. Tapos problema din nila yung pagkain. Yes. Sa amo mo, open ba? Open naman sila. Ako na nga yung nagre-reklamo kasi gusto ko rin pumayat. Pataba ng pataba. Ano sa palagay mo? Yung pagtrabaho abroad ba, kailangan ba talaga na fluent ka sa pagsalita ng English? Hi guys. Kailangan ba talaga o hindi? Para naman malaman yung mga taong nagpaplano na magtrabaho abroad, kung kailangan ba talaga na magaling kang magsalita ng English. Hello guys, just want to inspire sa aking mga kababayan na gustong mag-abroad.
Wala pong yung mga pinag-aralan natin dyan sa Pilipinas ng mga degree holder, wala yan dito. Marami ditong professional wherein ang trabaho nila is nasa bahay rin. Kasi mas malaki yung sahod dito compare sa mga professional nag-oopisina sa Pilipinas. And as far as that, buo yung sahod namin kasi we have the privilege na may libre kaming tahanan, kuryente, ilaw, tubig, gano'n. Free wifi pa. Free wifi. Kung makaabot sa kwarto mo ang signal. Oo naman. Wala dito. Yung kung mahihain ka mag-English dyan sa Pilipinas, dito walang magpapansin yan. As long as you can understand each other, you can communicate. Tama. Hindi ka at ang the best pa, napaka-easy ng transportation dito, guys. Hindi tulad sa Pilipinas na kung saan tagaroon ka mawawala-wala ka talaga dito, hindi ka mawawala. Dahil napaka-organized ng kanilang mga transportation. Ang ano ko lang naman, At hindi pa bumabagyo dito sa Singapore. sa palagay ko naman, hindi naman kailangan na magaling kang mag-English eh. Pero depende. Depende yan sa trabaho. Depende yun sa profession mo dito sa abroad. Hindi, kung magaling yung amo mo mag-English, may influensyan ka na rin nila, pati yung mga accent nila. Hindi, ibig kong sabihin, kung kami na mga domestic helper, okay lang na hindi kami fluent sa pagsalita ng English. Basta as long na makakaintindi kami, Oo. alam namin sumagot ng yes. Yes or no? Kung Yes, alam, ma'am. Yes, ma'am. alam namin yung sagot yon, alam namin kung saan banda kami sumagot ng yes, no, I don't like, yes, I want. Okay. Diba? Okay, yun. Okay lang, no? Okay lang. Basta at long na maintindihan mo. Pero kung yung trabaho mo dito ay accountant, ganun, accountant, engineer, Call center. doktor, Mga Oo. telecommunication. IT, ay talagang kailangan talaga. The more na malaki yung sahod mo, the more na malaki din ang expenses mo. Kailangan na talagang fluent ka na mag-English kung yung trabaho mo dito ay caregiver, doktor, nurse, attorney, ganun. Kasi marami kang kakausapin na iba-ibang lahi. Hindi naman pwede na yes or no lang, alam mo. kasi maraming tao kakausapin mo doon. Talaga, Yung mga iba-ibang lahi pa. mm. Dito kasi sa Singapore, it's a mixed race. Kaya, depende sa trabaho. Pero para sa mga domestic helper, construction worker, mga cleaner, okay lang na, Anyhow. basta, Kahit burbalik pa ng English. okay lang. Sa mga nakaka-relate dyan na, hindi marunong mag-English. Basta try your best. And God will do the rest. As long na, makakaintindi ka ng English, ganun. Importante yun. Yun yung importante, di ba? Saka, depende sa trabaho mo dito. Tayo baga dati ng mga panahon, napakatahimik lang natin sa English pa. Oo nga, yes. Pero pagdating dito, communication na sa English. Wala kasing Malaysia dito na hindi tulad sa Pilipinas. Dito is napaka-open-minded ng mga tao. Hindi ka nila i-judge, hindi ka nila ibabash tungkol sa iyong pagnanalita. Ayun. Ano naman masasabi mo sa mga, nagbabalak mag-abroad, magtrabaho abroad? Anong maipapayo mo sa kanila? Ang maipapayo ko sa inyo, kung mahina ang inyong loob, huwag na kayong pumunta dito. Kasi dito palakasan ng loob. Maswerte na yung mga bago ngayon kasi welcome na silang gumamit ng phone. Kami ng mga dati, maraming pamilya ang nasisira kasi walang communication. So ngayon, napakalaya na at napaka-easy na din yung mga very easy na to. Kasi yung mga employer, open na din sila sa cellphone. Hindi tulad namin. Kailangan talaga malakas ang inyong loob. Kaya yung lunukin, yung mga pride. Pag Tama. kayo ay nasabihan, huwag niyong didibdibin. Hindi uso yan dito na iiyak-iyak ka. Palabasin mo sa yung kabilang tenga. Pero yun, yung mga yun, nagpatatag din naman sa akin. Noong unang iyakin din ako dito. Ano mo ba yun? Dapat marunong kang makibagay. Makibagay, makisama. Kasi ang hirap talaga yung pakikisama.
minsan hindi mo na alam kung okay ba. At dapat hindi ka reklamador. Oh. Hindi ka rin maarte. Kung nasa sayo yan na, kung maarte ka, reklamador ka, huwag ka nang mag-apply, huwag ka nang magtrabaho abroad. Discourage mo naman sila. Sakala ko ba positive vibes? Hindi, sa totoo lang, huwag nyo nang ituloy mag-abroad kapag meron kayong ganun na Oh, ang sabi nga, pag nag-abroad daw is yung kabilang paa natin, parang panganganak din, nasa kabilang hukay din. Kasi merong mga, di ba, hindi naman lingid sa ating kalaman yung mga nangyayari, na mga, minsan inuuwi na lang na nasa kahon na yung iba nating mga kababayan. Ano naman yung pinaka lungkot na nangyari sa buhay mo dito? Meron ba? Yung pinaka malungkot. Hindi ko na maalala mo. Inirase na yun ni Lord. Na pinaka malungkot na kunwari may Ang pinakamahirap dito is yung pag nagkakasakit ka. Minsan, kung gusto mong magpahinga, kailangan mo talaga magtrabaho. Pilitin yung sarili mo. Minsan, nag-aano ka na lang, nag-acting na kaya mo, pero sa loob-loob mo, marami ka nang dinaramdam. Napaka-importante ng health dito. Lalo na yung kami, bugbog kami sa trabaho, sa tulog, kulang-kulang, which is very important ng tulog. Parating sinasabi ng ating mga doctor. Thank you mga boss, and see you sa aming next vlog. God bless!